Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Okay. Payag ito ni dating Senador Antonio Trillanes. Former Senator Antonio Trillanes IV openly pushed Bam Aquino and Risa Hontiveros as presidential candidates for the 2028 elections, dismissing concerns about early popularity. Trillanes pointed to Rudy Duterte as an example, noting that Duterte was not yet a strong national figure in 2014, before rising and winning the presidency in 2016. He said, early policy work and preparation for 2028 are already in progress. Talagang ayaw, no retreat, no surrender talaga itong si ex-Senator Trillanes. Gustong-gusto niya manalo ang mga kakamping ngayong 2028. Sa isang post, nasabi niya na pag matalo daw si Risa Hontiveros by 2028, aalis na siya sa Pilipinas at maninirahan na lang sa Amerika. Okay, good luck po, Senator Trillanes. You have less than 3 years to prepare. Sa isang post, sinabi rin niya na ngayon daw 2026 is their last chance, itong kakamping, para talunin si VP Sara. Pag hindi nila natanggal si VP Sara through impeachment, mahirap na daw. Yan din ang isang statement niya. Ito yung kanyang exact na payag. Personally, ang tinutulak ko ay magsanib puwersa. Ito yung mga kakamping, yung mga middle forces at yung admin para mas malakas ang puwersa para matalo yung mga Duterte. So, kakamping, yan. Binabanggit niya palagi si Risa Hontiveros. Tapos Bam Aquino. Siguro, sa basa ko lang sa aking opinion, ang pinupus niya is Presidente si Hontiveros, Vice President si Bam Aquino. Okay, that's good. Kailang dapat makipag-unite sila, itong kakamping, sa middle forces. Sino yung middle forces? Yung mga makakaliwa. Makabayan Black, sino pa yung iba, plus mga Marcos Camp. Mag-unite, magkaisa sila at isa lang ang kandidato na lang presidente at vice president para mas malakas ang chances nilang talunin. And I agree. Ang tanong, sino ngayon ang magiging standard bearer? Sample, mag-unite, Marcos, kakamping at middle forces, makakaliwa. Sino ngayon ang standard bearer nila? Kasi ang mga makakaliwa, meron silang, sino ba? Leo de Guzman. Kandidato nilang presidente noong 2022. Ang kakamping, si Madam Lenny. Marcos, of course, yung unity team. Tapos nandyan pa Lacson, nandyan pa Pacquiao, Moreno, dami. Kaya nanalo ang unity team dahil hati-hati ang boto. So ngayon, paano nila pag-isahin ang kanilang puwersa? Yon ang greatest challenge nila. Nitong si pagkakaintindi ko sa kanyang is si Hontiveros ang kandidato nila. Kaya lang dapat ang mga Marcos makipag-isa, susuportahan si Hontiveros. Ano sa tingin nyo? Papayag ba ang Marcos Camp, Marcos Loyalist, na wala silang kandidato, si Hontiveros na lang?
Palagay ko hindi. As early as now, nakikita ko, si Secretary John Vic Rimulya is now preparing for 2020. Opinion ko lang yan. Bakit? Napaka-active niya ngayon sa social media. Salita siya ng salita, lalo na dito sa tungkol sa flood control scam. Halos everyday may sinasabi siya. Mga litli lang letes. Sinusuhulan kaming magkapatid 2 beses na. 1 billion peso suhol ng taga Luzon na kontraktor. Then, second try, 1 billion contractor from Visayas. Ganon. Ano ba? Yung tungkol kay Saldico, tungkol kay Romualdez. Parang siya na ang nagiging spokesman. Salita siya ng salita sa mainstream and social media. And tingin ko dyan is, naghahanda na kasi inamin niya na may posibilidad. Natatakbo siya by 2028 but nothing is final yet. So, sino ngayon ang mananaig? Hontiveros or John Vic Rimulya? Palagay ko, hindi papayag ang Marcos Camp na Vice President lang ang kanilang manok. Dahil sila yung nakaupo, silang administration, dapat si John Vic Rimulya ang presidente. So, si Hontiveros, papayag ba na maging Vice President siya ni John Vic Rimulya? Yun ang tanong. So, nakikita ko ngayon, malaking problema itong si Senator Trillanes. Dahil silang dalawa ni Ronald Llamas ang nagsabi na 2026 is their last chance. Dapat matanggal nila si BP Sara through impeachment. If not, unstoppable na si BP Sara sa 2027 going to 2028. Silang nagsabi niyan. And I agree. So anong chances na mag-succeed yung impeachment nila kay BP Sara? Ngayon, ang mga kongresista, mga senador nagsasabi na mahirapan. Pwedeng masampahan ng impeachment si BP Sara, kailang hanggang kamara lang. Alanganin ng uusad ang impeachment case ni BP Sara papunta sa Senado. Granting na mapunta sa Senado, ganon pa rin. Ang mga kongresista sinasabi na nila na matatalo rin ang impeachment ni BP Sara pagdating sa Senado dahil sa dami ng mga senador na sumusuporta kay BP Sara. So, good luck po, ex-Senator Trillanes. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mao niyang matagaan si Kuya og yero. So mo ni ang ilang balayan, ilan ang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mo ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mo ni lang kahimtang. So silupin lang gipang kanan ni sa paano lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlon aron atong makita gid kung ano ang kahimtang gisulod. So diri sa sulod pagsapahan na lang gid og silupin. Balay. Ibang sapahan og habol. So mo nga ilang gibungkag na sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan ang ilang balay. So naman nila bungkag nag-agaan naman sila, so mag-atop na lang sila.
nauman na gidog atop, so nindot na kayo. So kita na nimo nga nahuman o atop na gyud. Salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga niabot. Oo, so atol pagid sa Pasko, Merry Christmas, Naatol pa gid sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas. Salamat kaayo kay nakaatop ra gid mig bago. Di So pila na imong edad? 20 years old Imong anak, na kay anak? na isa. So na siya anak, isa, so 24. So salamat kaayo. So, dagan salamat. Sige, God bless.